Maiinit na balita ngayon tanghali. Overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso balik Pilipinas na matapos ang mahigit 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia. Mary Jane agad na idiniretso sa Correctional Institution for Women. Muling pagkikita nila Mary Jane Veloso at ng kanyang mga kaanak naging emosyonal. Nakatakda ang pagpirma sa 2025 proposed national budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 20, hindi muna matutuloy ayon sa Malacanang. Limang kasunduan na may kaugnayan sa transportasyon nilagdaan sa Malacanang ngayong araw. Bagyong Kerubin at Amihan inaasahang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. At mga tindahan ng paputok sa Bulacan ininspeksyon ng Philippine National Police. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 18, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali, nasa Correctional Institution for Women na si Mary Jane Veloso matapos itong dumating sa bansa kanina mula sa Indonesia. Muli namang nakapiling ni Mary Jane ang kanyang mga magulang at mga anak sa loob ng correctional facility. Mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest dyan ngayong nailipat na si Mary Jane Veloso sa correctional? Kaya ng ating inaasahan, naging emotional nga ang pagtatagpo nitong pamilya ni Mary Jane Veloso. Siya dito sa Correctional Institution for Women kanina at una niyang nakapiling, nakayakap yung kanyang mga anak sa loob ng CIW. Alas 7 kanina, Ella, nang dumating dito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City ang kababayan natin na si Mary Jane Veloso na galing pa sa Indonesia. Sunod na dumating ang kanyang pamilya, kaanak at mga abogado. Pagkatapos ay binigyan ito ng pagkakataon na makasama nga ang kanyang pamilya. Dumaan din si Mary Jane sa normal na proseso ng booking bilang isang person deprived of liberty o PDL. Si Veloso kasi, Ella, bagamat pumayag ang Indonesian government na ilipat siya sa Pilipinas pero convicted pa rin ito sa kasong drug trafficking. Kasama sa booking process ang pagkuha ng fingerprints, mugshot at medical exams. Sa ilalim din ito, Ella, sa 5 araw na quarantine at 55 araw na orientation, diagnostic evaluation. Pagkatapos ito ay inaasahang ililipat siya ng selda sa maximum security compound. Nang tanungin siya ng media, ayon kay Mary Jane, masaya siya dahil nga nakauwi na siya sa kanyang sariling bansa o ang Pilipinas. Personal din siyang nanawagan ng executive clemency mula sa Pangulo. Sagot naman ng Department of Justice o DOJ, kasama naman ito sa pinag-uusapan pero nasa sariling pagpapasya na ito ng presidente. Isa pa sa nakikita ay kung maaari siyang pagkalooban ng Good Conduct Time Allowance o GCTA para naman mapababa ang kanyang sentensya na life imprisonment. Ella, bagamat pumayag nga itong Indonesian government na ilipat itong ating kababayan na si Mary Jane mula sa Indonesia, pabalik ng Pilipinas, pero nandoon pa rin yung kanyang conviction, yung kanyang hatol na doon sa Indonesia ay death penalty nga supposed to be. Pero dahil nga tayo sa Pilipinas ay wala tayong ganong parusa, itong parusang kamatayan. So ang mangyayari dito sa Pilipinas ay life imprisonment ang gagawin sa kanya. Pero inaantabayanan nga, maraming nanawagan, hindi lamang yung kanyang pamilya, maging mga iba't ibang mga human rights group, mga mambabatas na sana nga pagkalooban siya ng executive clemency. At pagkatapos nga niyan, Ella, dahil nakarating na siya dito sa bansa, ay naasahan ayon pa sa DOJ na formal na siyang
makakadalo sa gagawin namang paglilitis dito sa kasong estafa at gayon din ng qualified human trafficking na isinampan niya doon sa kanyang recruiter. Maaring dumalos siya ng physical o maaari din naman na video conferencing dahil ipinapahintulot naman yan ng ating mga hukuman. Yan ang ating update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naging madamdamin ang tagpo sa muling pagkikita nila Mary Jane Veloso at mga anak nito na maliit pa ng kanyang iwan. Muli namang nanawagan ang mga kaanak ni Veloso sa Pangulo na sana ay mabigyan ito ng executive clemency at tuluyan ng makalaya. Mula sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga naging tagpo dyan sa pagkikita nila Mary Jane at ng kanyang pamilya? Magandang umaga, Aga, na puno nga ng iyakan at yakapan. Yun nga muling pagkikita ng mga kapatid at nung dalawang anak ni Mary Jane na halos 15 taon nang hindi nagkita. Pagkatapos papasukin ay napatakbo na yung kapatid ni Mary Jane para nga mayakap ito. Yakap at halik naman ang ginawa ng dalawa naman nitong anak na sina Daniel at Mark Darren. Alas 4 pa lang ng madaling araw kanina nang umalis sa Quezon City ang pamilya ni Veloso para nga sana salubungin ito sa Ninoy Aquino International Airport. Pero hindi sila pinahintulutan ng Department of Justice at Bureau of Corrections dahil kailangan na agad itong dalhin sa Correctional Institution for Women. Masayang-masaya naman si Mary Jane na muli siyang nakabalik sa ating bansa. Paulit-ulit na naipanawagan ng pamilya, maging ni Mary Jane, na sana ay mabigyan siya ng executive clemency. Samantala, pakiusap naman ng isa sa kapatid ni Mary Jane na sana ay wag nitong makahalubilo ang illegal recruiter na nag-recruit sa kanya. Aga kanina ay, nung bago tayo lumabas, ay ongoing pa nga na kasama ni Mary Jane yung kanyang pamilya. Kasama nga dito yung kanyang nanay na si Nanay Celia at si Tatay Cesar. At yan muna ang ating update mula rito sa Mandaluyong City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Naging mahigpit ang seguridad sa pagdating sa bansa ni Mary Jane Veloso kaninang umaga. Kahit mga kaanak nito ay hindi pinayagang makalapit sa kanya paglapag nito sa NAIA Terminal 3 galing Indonesia. Idiniretso din agad ito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Kaugnay nito ay nagpaliwanag ang Department of Justice sa ginawang proseso sa pag-uwi ni Veloso. Para sa iba pang update, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang paliwanag ng DOJ? Bakit ganun kahigpit ang seguridad kay Mary Jane na pati mga kaanak ay hindi pinalapit sa kanya pagdating sa airport? Ella, una ay kailangang sundin muna yung Bucor Protocol na lahat ng mga persons deprived of liberty na ililipat ay kailangan munang sumailalim sa medical check-up bago sila makasalamuha ng ibang mga tao. At pangalawa ay ang usaping seguridad. Paliwanag ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez, maaaring may banta sa buhay ni Mary Jane dahil sa mga kaso laban sa kanyang recruiter. At mayroon ding pending na kasong human trafficking at estafa, kaya maaaring maraming tao ang interesadong saktan si Veloso. Alas 5:50 ng umaga, lumapag sa NAIA Terminal 3 ang commercial plane na pinagsakyan kay Mary Jane, kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan na sumundo sa kanya sa Indonesia. Mismong si Bucor Director General Gregorio Catapang ang nanguna sa contingent ng Pilipinas sa paglipat na ni Mary Jane. Ayon sa DOJ, hindi ordinaryong OFW si Veloso dahil ito ay convicted ng pamahalaan ng Indonesia. Isa sa kondisyon ng pamahalaan ng Indonesia sa paglipat kay Veloso ng kustodiya sa Pilipinas ay dapat irespeto ang kanilang desisyon. Ngunit mahigpit ang seguridad sa NAIA kaninang umaga. Ang kanyang pamilya bagamat nakapasok sa loob ng paliparan pero hindi sila pinayagang makalapit. Nasa layong 20 meters ang kanilang pagitan kaya hindi man lang nila nasilayan si Mary Jane. Kaya isinigaw na lamang nila
ang kanyang pangalan para sila ay mapansin. Isinakay sa isang itim na Land Cruiser si Mary Jane at idiniretso sa Correctional Institution for Women kung saan muli niyang nayakap at nakasama ang kanyang mga anak at mga mahal sa buhay. At siya muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bago bumiyahe pabalik sa Pilipinas, isang press conference muna ang isinagawa ng Department of Foreign Affairs at ilang mga opisyal ng Indonesia kasama si Mary Jane Veloso. Nagpasalamat ang ahensya sa Indonesian government sa pagpapahintulot nitong makauwi ng Pilipinas si Mary Jane matapos ang mahigit isang dekada nitong pagkakakulong dahil sa drug trafficking. Narito ang report ni Benedict Samson. Tinuturing na tagumpay para sa diplomasya at refleksyon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapabalik kay Mary Jane Veloso sa bansa. Si Mary Jane ay nakulong sa Indonesia noong 2010 matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe na ipinadala lang umano sa kanya ng kanyang recruiter. Nalagay siya sa death row ng Indonesia at matapos ang mahabang talakayan sa pagitan ng dalawang bansa ay naabot ang kasunduan na pababalikin na ng Pilipinas si Veloso. Sa isang press conference na ginanap bago ang pagbabalik nito sa bansa, nagpasalamat si DFA Undersecretary for Migration Eduardo C. De Vega sa Indonesian government sa pagpapahintulot nitong makauwi ng Pilipinas si Mary Jane. The Philippines is a win for diplomacy, for good relations between the Philippines and Indonesia. And we thank the Indonesian government and all those for finally realizing the dearest hope and prayer of Mary Jane and the Veloso family. Look how happy she is. Tiniyak din ito na susunod ang Pilipinas sa practical arrangement na napagkasunduan ng dalawang bansa. Partikular na pinasalamatan ni Yusek De Vega si Indonesian President Prabowo Subianto, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang mga opisyal na nag-asikaso sa paglilipat kay Veloso. Gayun din, pinasalamatan niya ang Bureau of Corrections sa pangunguna ni Bucor Director Gregorio Catapang at Bureau of Immigration na kasama niyang delegado na sumundo kay Mary Jane sa Indonesia. Kasama rin sa pinasalamatan ni Yusek De Vega si Mary Jane na nagpakita ng ugali ng isang Pilipino matapos itong makasama ang mga Indonesian sa loob ng 14 na taon. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka. Gamit ang lengguwahe ng Indonesia ay nagpasalamat din si Mary Jane sa Indonesian government at sinabing mahal niya ang Indonesia. Masayang masaya si Mary Jane dahil anya ay dininig ng Diyos ang kanyang dasal na makasama ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakita. Gayunman nalulungkot din siya dahil itinuring niyang second home ang Indonesia. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini. Di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ayon sa Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia, naaprubahan ang paglilipat kay Veloso sa Pilipinas sa kondisyong ipaglilingkod nito ang natitirang bahagi ng kanyang sentensya sa kulungan sa Pilipinas. Dagdag pa nito ang desisyon kung bibigyan ng remission o pardon si Veloso ay nakasalalay na sa pamahalaan ng Pilipinas. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamahalaan ng Indonesia sa lahat ng mga tumulong para mailipat at maiuwi ng Pilipinas ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Sa isang pahayag, tiniyak ng Pangulo na prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ni Mary Jane gaya rin ng kung paano ito inaalagaan ng ating mga counterparts sa Indonesia sa loob ng mahabang panahon. Welcome para sa Pangulo ang naging mabilis at maayos na paglilipat kay Mary Jane na naging posible dahil sa anyay kooperasyon at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at pamahalaan ng Indonesia.
Ipinagtanggol ng ilang kongresista ang alokasyon ng pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tiniyak din ng mga mambabatas na hindi ito magagamit sa pamumulitika. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. 26 billion pesos ang alokasyon para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay ito sa inaprobahang bersyon ng 2025 National Budget. Sa ilalim ng programa, pinagkakalooban ng one-time cash assistance ang mga karapat-dapat na benepisyaryo na low-wage earners at ang DSWD ang nagpapatupad nito. Questionable para sa Makabayan Bloc lawmakers ang pagpapanatili ng AKAP program sa 2025 national budget. Anila, pagtatangka umano itong gawing legal ang ayuda politics para sa 2025 elections. Naniniwala ang Makabayan, nakaduda-duda ito in-institutionalize ang ayudang politics para sa halalan 2025. Kung di saan man idinadaan ang pondo ng bayan sa mga politiko, mga maskara ng tulong pinansyal, pero epektong campaign at vote buying. Pumalag naman ang ilang liderato ng Kamara kaugnay ng mga aligasyon at ipinagtanggol ang alokasyon ng pondo sa AKAP. Well, unang-una, wala naman pong problemang tumulong sa tao. So, bakit po natin lalagyan ng mali siya yon? At kung titignan po natin yung pag-aaral na ginawa ng DSWD, meron po talaga tayong sektor na tinatawag po nating near poor. Sa lahat ng social amelioration programs ng gobyerno, if you look at the cost-benefit analysis, pinakamalaki po yung benefits ng Estado mismo. Mas malaki ang ROI kung sasabihin natin pag ang pinag-usapan natin AKAP. Bakit? Ang tinutulungan ho natin are already productive citizens of this country. Itinanggi rin ng mga kongresista na gagamitin ng pondo sa pamumulitika. As the Secretary of the DSWD has mentioned, the DSWD is the sole implementer of the program. So lahat ng mga listahan doon dumadaan sa validation ng mga registered social workers. Samantala, walang detalye ang mga kongresista kung papaano natukoy ang hatian ng alokasyon ng pondo para sa AKAP. Kung tuluyang maisa sa batas ang panukalang pondo, magkakaroon ng access ang Kamara sa 21 billion pesos na alokasyon para sa AKAP, samantalang 5 billion pesos naman ang Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kontrobersyal ang paglalaan ng mga mambabatas ng pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa ilalim ng 2025 Proposed National Budget. Marami ang nangangamba na baka magamit lang ito sa pamumulitika. Ngunit ano nga ba ang AKAP? At sino ang benepisyaryo nito? Ang detalye sa ulat ni Ivan Alvarez. Hindi sinang-ayunan ng Senado na mabigyan ng pondo ang Kapos ang Kita Program o AKAP. Ngunit sa Bicameral Committee, nilaanan ito ng 26 billion pesos na pondo. Ano nga ba ito at sino ang mga maaaring tumanggap nito? Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang AKAP ay inisyatibo mula sa Kongreso na ang layunin ay mag-abot ng tulong sa mga low-income at minimum wage earners na pangunahing naaapektuhan ng inflation o bilis ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo. Gaya ng tricycle drivers, sari-sari store owners, mga pangkaraniwang nagtitinda at below minimum ang kita na hindi tumatanggap ng iba pang ayuda mula sa pamahalaan. This aims to provide assistance sa kanila, particular na sa food assistance, medical assistance, burial, and the other cash relief assistance na maaari nating ma-provide. And we don't want them to belong dun sa poorest of the poor, no? May mga panuntunan ding inilabas ang DSWD para sa mga nais maging beneficiary ng programa. Una ang pagpapasa ng mga dokumento na kailangan gaya ng government-issued ID at Certificate of Employment na nagsasaad ng kita o kompensasyon. Kasama rin sa hinihingi ang Income Tax Return BIR form o Certificate of Tax Exemption at iba pang supporting documents depende sa kung anong klaseng assistance ang nais-applyan. May mga proseso rin itong pinagdaraanan upang matiyak na tanging mga karapat-dapat lamang ang makakapasok sa programa.
So, 4 na steps yon: interview, and then assessment, i-verify yung mga documents, and then may review and approval, and then finally, i-release yung assistance na kinakailangan. So, nagva-vary assistance depende doon sa magiging assessment ng ating mga social workers. Kung maaaprubahan, maaaring makatanggap ng 1,000 piso o higit pa ang isang AKAP beneficiary. Depende sa uri ng assistance na hinihingi, gaya ng medical, funeral, food relief, rice at cash assistance. May pagkakataon din na hindi pera ang matatanggap ng isang individual kundi guarantee letter, base na rin sa assessment at rekomendasyon ng DSWD social worker. Ayon sa DSWD, ngayong 2024, patuloy na umuusad ang AKAP kung saan umabot na sa 4 na milyon ang beneficiaries nito, katumbas ng higit kumulang sa 20 billion pesos. Tiniyak rin ng kagawaran na sapat ang 26 billion pesos na proposed budget sa 2025 para sa mga tutulungang low-income at minimum wage earners sa susunod na taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagbauna na ng Commission on Elections o COMELEC na ipatitigil nila ang pamamahagi ng ayuda kahit pa may nakuhang exemption, oras na may reklamo na aabusuhin ito tulad ng mga politiko. Samantala, hindi naman sakop ng COMELEC ban ang pamamahagi ng social services sa mga naapektuhan ng Bulkang Kanlaon. Narito ang report ni Dante Amento. Pinangangabahan na posibleng abusuhin ng mga politiko ang pamimigay ng ayuda dahil sa nalalapit na eleksyon, posibleng gamitin sa political agenda o pakinabang ng mga kandidato na kunwari ay ayuda pero ang totoo ay vote buying na pala ang gagawin. Lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang ubus na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang humingi sa kanila ng exemption ang mga ahensya na mamimigay ng ayuda gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD pagdating sa AKAP. Kung may makikitang anomalya sa pamimigay nito ay magsumbong sa COMELEC. May kapangyarihan silang bawiin ang ibinigay na exemption at ipatigil ang pamamahagi ng ayuda kapag hindi masusunod ang mga ibinigay nilang kondisyon. Once may nagreklamo sa amin na yan ay ginamit sa pamumulitika at yan ay pinabigay lang doon sa ilang grupo ng mga botante dahil yun ay supporter, pwede po namin ipatigil at withdraw anytime ang exemption. Hindi po absolute na nabigay mo na yan, wala nang bawian. Pwede po namin bawiin yun anytime at pwede namin kasuhan yung mismong responsible ng mga opisyal. Sa ngayon, wala pang hininging exemption ang DSWD para sa AKAP. Sinisiguro naman ang DSWD na sila pa rin ang pangunahing magpapatupad at maghahatid ng tulong sa mga benepisyaryo ng programa. So, wala po kaming kinikilingan o pinapanigang politiko sa ating pag-iimplementa ng mga programa, hindi lang ng AKAP at pati ng mga ibang programa. But we try to reach the rightful beneficiaries based on our assessments and guidelines in the implementation of our programs. Samantala, nilinaw ng COMELEC na pagdating sa pamamahagi ng ayuda sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, exempted sila sa ban ng pamamahagi ng social services. Pero paalala ng komisyon na ang lokal na pamahalaan na lang ang mamimigay at huwag na sana ang mga tumatakbo sa halalan. Huwag naman po sanang abusuhin na magdidistribute tayo ng tulong sa mga kababayan nating mahihirap, kababayan nating nasaktan, nasugatan o kaya nabiktima ng kalamidad na meron pa naman ng mga pagmumukha. O kaya naman, di ba po ang tulong naman pwedeng mabigay ng hindi naman kinakailangan ilantad natin at ipamukha doon sa tumatanggap kung kanino nang galing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Pinatikos na ilang medical at labor leader ang bersyon ng proposed 2025 national budget kung saan walang inilaang pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mariing tinuligsa ng mga medical at labor leader ang zero subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pinal na bersyon ng proposed 2025 national budget.
Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairperson, Attorney Sunny Matulak, palinaw na ang desisyon na ito ay kulang sa constitutional anchor. O nakalimutan ang mga mandato ng konstitusyon, lalong-lalo na sa Article 13, Section 11, sa Article 2, Section 12 ng ating konstitusyon na nagbibigay halaga sa pagpoprotekta at yung access ng ating mga mamamayan sa kalusugan. Ayon kay former Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, responsibilidad ng gobyerno na magbigay ng pondo para sa mga indirect contributors gaya ng indigent, senior citizen, person with disabilities at 4-piece recipients. Nauna nang nabanggit sa Bicameral Conference Committee o BICAM na kaya tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth ay dahil mayroon pa itong hindi nagagamit na reserve fund na nagkakahalagang 600 billion pesos. Ngunit ayon sa Section 11 ng Universal Healthcare Law, ang reserve funds ay dapat lamang gamitin sa pag-expand ng benefits o pagpapababa ng kontribusyon ng mga contributor. Segunda naman ni Attorney Matula, posibleng ipataw sa mga miyembro ng PhilHealth ang magiging kakulangan kung hindi magbibigay ng subsidiya ang gobyerno. Pinapasa ng gobyerno sa balikat ng mga manggagawa ang pagpasan sa responsibilidad para sa kalusugan ng ating bansa. Siniguro naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na walang dapat ipangamba ang mga PhilHealth contributors sa nagbabadiyang zero subsidy sa susunod na taon. Hindi po magsasara ang PhilHealth. Even without the subsidy, we can continue to provide all the health benefits dito sa population na to. Ayon naman kay Professor Magno, hindi lang health sector ang may problema pagdating sa budget allocation, kundi ang kabuuang proposed budget para sa susunod na taon. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Dahil kitang-kita naman na ang nangingibabaw ay ang interes ng mga politiko at hindi ang interes ng taong bayan. Kaya naman patuloy ang panawagan ng ilang grupo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag pirmahan ang proposed 2025 national budget at ibalik muna ulit ito sa Kongreso upang lalo pang mapag-aralan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi matutuloy ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Bill sa December 20. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagpapaliban ng paglagda sa 2025 proposed budget ay upang bigyang daan ang mas mahaba pang oras para sa pagbusisi sa panukalang magdedetermina sa direksyon ng bansa sa susunod na taon. Pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos ang pag-assess sa nilalaman ng panukalang budget at kinukonsulta ang mga namumuno sa kada departamento. Ayon kay E.S. Bersamin, bagamat hindi pa maaanunsyo kung kailan ang signing ng budget, kanyang kinukumpirma na may ilang probisyon o item na mabivito o hindi aaprubahan ni PBBM alang-alang sa interes ng publiko at pagsunod sa mga batas. Sinaksihan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa 5 kasunduan na may kaugnayan sa transportasyon. Ayon sa pamahalaan, inaasahan na magbubunga ito ng mas magandang serbisyo sa ilang pangunahing paliparan sa bansa. Mula sa Malacanang, ang detalye alamin natin kay Nel Maribohok Live. Nel, ano-anong mga kasunduan itong pinirmahan dyan sa Malacanang? Itong Civil Works Contract Package para dito sa New Cebu International Container Port Project. Layo ng proyekto na itaas ang operational capacity ng pangunahing cargo gateway sa Central Visayas Region. Kasama rin sa nilagdaan ng concession agreement para sa Bohol Panglao International Airport Project. Nakapaloob naman dito ang konstruksyon ng bagong passenger terminal building, iba pang pasilidad at paglalagay ng modern aviation equipment. Ayon kay Pangulong Marcos, pangunahing makikinabang pa rin dito ang mga taga-Bohol.
This project is expected to generate 15 million pesos in annual revenue during its first 5 years, rising to 200 million a year by the end of the concession period. But more than just the revenue, its true success will be the number of lives that it will change for the better in Bohol. It is a promise to our beloved people that they will be the first to benefit from the continued arrival of tourists and of investors. Ang New Dumaguete at Siargao Regional Airports Transaction Advisory Services Agreement ay kabilang rin sa mga pinirmahang kontrata. Nilagdaan rin ang Transportation Department ang Cebu Bus Rapid Transit Transaction Advisory Service Agreement. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Arga. Maraming salamat, Nel Maribohook. Nag-inspeksyon ngayong araw ang Philippine National Police sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan, karinsabay ng nalalapit na holiday season. Layunin nito na masigurong legal at dumaan sa masusing pagsusuri ang mga paputok na ibinibenta doon. Mula sa Bocaue, Bulacan, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, kumusta ang isinagawang pag-iinspeksyon ng PNP sa mga tindahan ng paputok dyan sa Bocaue? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inisa-isa nga ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kasama na ang opisyal ng lokal na pamahalaan dito sa Bulacan ang lahat ng tindahan ng paputok dito sa Bocaue. Layo nito na makita kung talagang legal ang mga paputok na ibinibenta dito at hindi nahaluan ng mga imported. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, importante ang ganitong inspeksyon upang mailayo sa disgrasya ang mga bibili ng mga paputok. Partikular na tinitingnan ng mga otoridad ay ang Product Standard License Number sa isang paputok o pailaw man. Ibig sabihin, dumaan ito sa masusing inspeksyon at pumasa sa quality control. Ayon sa Civil Security Group, kabilang sa ipinagbabawal ng mga paputok ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Osa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5 Star, Lapla, Giant Missile Bomb, Goodbye Napoles, Hello Columbia, Goodbye Dilima, Super Yolanda, King Kong, Goodbye Bading, Kabasi at Hamas. Bawal din ang watusi kahit na maliit lamang ito. Panawagan naman ng mga manufacturer, bumili sa mga lihito mong nagtitinda at wag sa mga online na kalimitan daw ay mga imported ang ibinibenta na hindi dumaan sa quality control at hindi sumailalim sa masusing inspeksyon ng DTI. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsimula nang tumaas ang presyo ng mga tindang karne ng baboy, manok at baka sa ilang mga palengke sa Metro Manila ilang araw bago ang holiday rush. Gayunpaman, hindi nakitaan ng paggalaw sa presyo ang ilang klase ng gulay at mga rekados na kadalasang ginagamit sa mga pagluluto sa tuwing may handaan. Mula sa Mega Q Mart sa Quezon City, may report si Evan Alvarez live. Evan, magkano na ba ngayon yung bentahan ng karne dyan sa Mega Q Mart at kumusta ba yung presyohan ngayon? Ilang araw na lang kasi at holiday rush na. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Tumaas ang presyo ng karne dito sa Mega Q Mart habang wala namang nakikitang pagbabago sa presyo ng gulay at iba pang holiday items na pangkaraniwang binibili ng ating mga consumer ngayong holiday season. Umabot na sa 410 pesos per kilo ang laman ng baka na dating 390 pesos, habang nasa 340 per kilo na ngayon ang laman ng baboy na pangminudo mula sa dating 300 pesos per kilo. Ang dating 360 pesos per kilo na pang-ihaw na liempo ay 400 pesos na ngayon. Mabibili naman ngayon ng 1 kilo ng manok sa halagang 200 pesos na dating 170 pesos. Ayon sa mga tindero, inaasahang mas tataas pa ang presyo ng mga karne sa mga susunod na araw. Samantala, wala namang nakikitang masyadong paggalaw sa presyo ng mga gulay na karaniwang pangrekado sa mga handa. Ang repolyo 100 per kilo, 160 pesos per kilo naman ang carrots, ang beans naman nasa 200
40 pesos per kilo, bell pepper 350 pesos per kilo, 120 pesos per kilo naman sa sibuyas, habang 160 pesos per kilo sa bawang. Ang pansit canton noodles naman ay mabibili ng 120 pesos per kilo, habang ang bihon noodles naman ay nasa 90 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, hindi naman masyadong gumalaw ang presyo ng mga ganitong panghanda sa mga salo-salo ngayong malapit na magtapos ang taon. Yan muna ang update mula dito sa Mega Q-Mart. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa ilang piling araw ngayong holiday season. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, walang coding sa Martes, December 24 hanggang Miyerkules, December 25. Suspendido rin ang coding sa Lunes, December 30 hanggang Miyerkules, January 1, 2025. Ayon pa sa MMDA, bunsod ito ng tumataas na volume ng mga sasakyan sa lansangan dahil sa dami ng bilang ng magbabakasyon at mga pagdiriwang tuwing holiday. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ang investigasyon ng House Quinta Committee kung saan unang natalakay ang issue ukol sa problema sa irigasyon. Ayon sa tagapanguna ng National Irrigation Administration o NIA, mababa ang productivity ng agrikultura ng bansa dahil sa kakulangan ng irrigation facilities. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay Rosalie Coz live. Rosalie, may rekomendasyon na ba ang Quintacom kaugnay ng suliranin ng bansa sa irigasyon? Ang diin ng administrador ng National Irrigation Administration o NIA na si Eduardo Guillen na nangangailangan ng mas maraming irrigation facilities sa bansa. Isaan niya ito sa susi upang mapataas ang productivity ng sektor ng agrikultura. Kabilang ito sa mga binanggit ng opisyal ng humarap sa pagdinig ng House Quinta Committee ngayong araw. Sa ulat ito, dagdag na 1.2 million hectares na lupaing tataniman ng palay ang kinakailangan para maabot yung target ng Administrasyong Marcos Jr. na Rice Self-Sufficiency Program. Sa kasalukuyan, sa buong Pilipinas, 1.2 million hectares lamang ang natataniman ng palay ng NIA sa 1.7 million hectares na assisted irrigation facilities nito. Ito ay dahil ang ibang bahagi nangangailangan ng repair at restoration sa mga pasilidad samantalang ang iba ay kinukulang ng patubig ayon kay Guillen. Nakakailang pagdinig na ang Quintacom ang 5 house panels na pinagsama-sama para dinggin ang mga isyong may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo ng pagkain, gayon din ang issue ng food security. Samantala, nagbabala naman si House Agriculture and Food Committee Chairperson, Representative Joey Salceda, na susunod nilang sisilipin yung posible umanong price manipulation at profiteering sa hanay ng big retailers gaya ng supermarkets at malalaking groceries. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sa iba pang balita, nakataas na ang signal number 1 sa Surigao del Sur dahil sa Bagyong Kerubin. Para sa iba pang update sa ulat panahon, narito si Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. So narito na nga yung pinakahuli sa minomonitor nating si Bagyong Kerubin. Ito ang si Bagyong Kerubin ay nasa Tropical Depression category. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 195 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 km per hour. Ito ay kumilos sa direksyong north-northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. So maliban na nga lang dito kay Kerubin, meron pa rin tayo mga ibang weather system na kailangang i-monitor. Itong northeast monsoon na mostly affecting sa northern Luzon at itong shear line rin na nakakaapekto sa silangang bahagi ng southern Luzon. Ito na nga yung latest track ni Bagyong Kerubin. Inaasahan nga natin in the next 24 hours ay posible na nga itong humina at maging isang remnant low pressure area na lamang. At nakikita nga natin na kahit low pressure area pa rin ito, posible pa rin magdala ng mga paulan, mostly Visayas at Mindanao area. In the next 24 hours then, posible itong tumahak sa direksyong north-northwest o hindi kaya northward direction. Meron din tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa Surigao del Sur,
dulot nga nitong si Bagyong Kerubin. Ang tropical cyclone wind signal natin ay warning natin sa lakas ng hangin. So sinasabi nga natin dito na local winds pwedeng maging mas malakas sa mga coastal at upland mountains at wind. So minor or minimal to minor impact sa mga areas under signal number 1. Meron din tayong nilabas na weather advisory para sa shear line at itong si Bagyong Kerubin. Naasahan nga natin ang heavy to intense na mga pag-ulan sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kapag heavy to intense na mga pag-ulan ang inaasahan natin ay 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. Epekto nun ay flooding events likely sa mga urbanized, low-lying, near rivers at landslide likely sa mga moderate to highly susceptible areas. Samantalang moderate to heavy na mga pag-ulan sa Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Sur, at Agusan del Sur. So kapag moderate to heavy, yung mga pag-ulan 50 to 100 millimeters of rain, localized flooding mainly sa mga urbanized, low-lying, near rivers at landslide sa mga highly susceptible na mga area. Nabanggit nga natin na in the next 24 hours, posibleng humina na nga itong si Kerubin at maging isang remnant low. Subalit, nakita nga natin meron pa tayong mga weather advisory na nilalabas at sa mga susunod na araw, pwede nitong tahakin yung mga area sa Mindanao, sa may Sulusi, pati na rin sa may Palawan area. At pinapaalala nga natin, pinakamalapit itong remnant low sa Canlaon, Mount Canlaon by Friday, Saturday. So kailangan doble ingat sa mga nakatira sa mga area na yon, sa mga banta na mga malalakas na ulan at pwedeng mag-cause rin nga ito ng lahar. Bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, inaasahan natin ang heavy to intense na mga pag-ulan. Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte at moderate to heavy na mga pag-ulan. Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Romblon, Masbate, Aklan, Capiz, Occidental, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Siquijor, Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Agusan del Sur. At Friday ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, heavy to intense na mga ulan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Moderate to heavy sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Zamboanga del Norte. Paalala muli, kahit humina na nga itong bagyo ito at maging isang low pressure area, magdadala pa rin ito ng mga paulan, mostly Visayas at Mindanao area, at maliban nga sa low pressure area or kapag humina ito ng low pressure area, meron pa rin tayong minomonitor na shear line, kaya palagi pa rin tayo mag-aabang sa mga weather advisory na ilalabas ng Pag-asa. Itinaas na ng Weather Bureau Pag-asa sa wind signal number 1 ang Davao Oriental sa Mindanao dahil sa Bagyong Kerubin. Kaya naman, pinaghahanda na rin ngayon ng Office of Civil Defense Region 11 ang lahat ng lokal na pamahalaan sa rehiyon sa posibleng epekto ng bagyo. Narito ang report ni Marisol Montaño. Isa lang ganap na Bagyong Kerubin ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Davao del Norte sa Mindanao bandang hapon nitong Martes, December 17. Dahil dito, itinaas na ng DOST Pag-asa ang wind signal number 1 sa Davao Oriental na inaasahang mandaraanan ng bagyo. Bukod sa hangin, maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at mga alon na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Kaya naman, pinaghahanda ngayon ng Office of the Civil Defense Region 11 ang lahat ng lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Davao dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Ayon kay OCD 11 Director Ednar Dayanghirang,
Bukod sa mga food packs at emergency assets, kailangan ding ihanda at bantayan ang mga kanya-kanyang lugar, lalo na ang madalas binabaha. Bago pa man matamaan ng mga pagbaha at iba pang posibleng epekto ng bagyong Kerubin, ay ihanda na aniya ang mga evacuation area upang matiyak na ligtas ang mga residente. Sugihimo natong region-wide ang atong info dissemination, municipal level, na katong mga dati nilang lugar na ginabahagyod, no? So maghimo ni sila plans. Suspindido na rin ang klase ngayong araw sa preschool, elementary, secondary and tertiary public and private school sa Mati City, Davao Oriental. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto at sumunod sa payo ng lokal na pamahalaan. Marcelo Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nailigtas ng mga residente ang asong si Perfect kasama ang 4 na tuta matapos itong matabunan ng gumuhong pader at kisame ng bahay sa landslide sa Purok 2, Barangay Matinik, Lopez, Quezon. Sa videong ibinahagi ni Dennis Guerrero Villaver, binungkal muna ng ilang mga kalalakihan ang mga nadurog na pader na tumabon sa mga aso ilang araw ang nakalipas matapos ang nangyaring slump movement sa Lopez. Samantala, sinabi rin ni Villaver na unti-unti na namang gumuguho ang lupa sa kanilang lugar dahil sa patuloy na pag-ulan. Personal na nagtungo kahapon, December 17, si Governor Dr. Helen Tan sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon upang inspeksyonin ang naging epekto sa Lopez. Binisita rin ito ang mga residenteng naapektuhan ng insidente na pansamantalang nanunuluyan sa barangay hall upang siguruhin ang kanilang kaligtasan. Umabot na sa 23 ektarya ng mga pananim ang napinsala ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kabilang sa mga nasirang pananim ang palay, mais at mga high-value crops. Mula sa La Castellana sa Negros Occidental, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, paano pinaplano ng provincial government na tulungan yung mga magsasaka dyan na apektado ng kanilang apektado yung kanilang mga hanap buhay dahil sa pinsala ng pagputok ng Canlaon? Guys, na ilalim ng sa state of calamity itong Negros Occidental nitong linggo lang at bahagi ito ng pondo ay ipamamahagi ng provincial local government unit doon sa mga magsasaka na naapektuhan nitong pagsabog ng Bulkang Canlaon. At maliban dyan ay mamamahagi rin ang Provincial Agriculture Office ng mga binhi at mga pataba para sa mga pananim. Batay sa initial assessment ng DA Regional Field Office ng Western Visayas, umabot na sa 49 metric tons, 1.31 million pesos na halaga ng mga pananim ang napinsala sa pagputok ng Bulkang Canlaon. 21 hektarya ng mga high-value crops ang napinsala sa mga bayan ng La Castellana, La Carlota City at Canlaon City. Karamihan sa mga nasirang palay ay nasa vegetative at reproductive stages. Ongoing naman ang monitoring at assessment ng DA sa mga naapektuhang taniman at sa presyo ng agricultural commodities. Magkakalob ang ahensya ng mga agricultural inputs tulad ng palay seeds, mais at gamot para sa mga livestock animals. Maaari ring mag-avail ng hanggang 25,000 pesos na loan ang mga naapektuhang magsasaka mula sa Survival and Recovery Loan Program ng Agriculture Credit Policy Council o ACPC na payable sa loob ng 3 taon at walang interest. Ayon kay Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro, pinakamalaking pinsala ng Mount Canlaon eruption ay ang sektor ng agrikultura. Kaya umaasa ito na mamadaliin ng DOLE ang pagbibigay ng tulong sa mga residente na mawawala ng hanapbuhay, lalo na kung tatagal pa ang ganitong sitwasyon nila. Samantala, simula kahapon ay epektibo na ang 60 araw na price freeze sa mga basic commodities sa Negros Occidental. Ito ay matapos isailalim sa state of calamity ang probinsya dahil sa epekto ng pagsabog ng Mount Canlaon. Yan muna ating balita mula rito sa La Castellana, Negros Occidental. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pinaiimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang mga establishmento na kumukuha ng mga menor de edad na trabahador sa mga night market doon. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, anong parusa ang ipapataw sa mga business establishment na lumalabag sa batas? Yes, Ella, magandang tanghali. Posible nga silang ipasara ng lokal na pamahalaan ayon kay Mayor Benjamin Magalong. Kasama na rito ang iba't ibang kaso ng walang business permit na labag sa tax ordinance ng lungsod. Bunsod ng mga ulat, palalakasin ng Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children ng Baguio City ang mga pulisiya nito para sa agarang pagpaparusa sa mga night establishment o bar na kumukuha ng mga minor de edad bilang trabahador. Ito ang napagkasunduan sa 4th quarter meeting ng komite kung saan natukoy ang kakulangan sa pagbabantay laban sa child labor at human trafficking. Ayon kay Mayor Magalong, sa nakarating sa kanyang report mula sa City Prosecutor's Office na nagsagawa sila ng inquest sa isang mag-asawa dahil sa umano'y child labor at human trafficking. Sinabi nito na ang 3 minor de edad mula sa isang kalapit na probinsya ang pinagtrabaho sa isang kantin, ngunit pagdating sa lungsod ay ginawa silang customer service worker o entertainer sa isang bar. Ang mga night establishment ay kinakailang magsumite ng kopya ng work permit at pink card ng kanilang mga empleyado upang matiyak na walang nakahahawang sakit ang mga ito. Ayon kay Magalong, dapat ay automatikong isasara ang mga gusali na may trabahador na menor de edad. Siyempre, definitely, yung yan, merong sanction talaga yan, violation ng batas yan at violation pa ng ating ordinansa. Tapos violation din yan ng bawal yan we can even charge them for 7610. Diba? So titingnan natin kung ano yung mga kailangan natin, under investigation pa ngayon. Ayon sa ulat, kadalasang nabibiktima nito ay mga estudyante. Aminado naman ang ilang magulang na dapat sila ang mas magbantay sa kanilang mga anak. Kailangan po talaga ng patnubay sa mga anak natin, maging responsableng magulang tayo sa pamamagitan ng, syempre, kailangan kasi yung yung communication pa rin. Kaugnay nga nito ay natasan na ni Mayor Magalong ang Inspectorate Team ng Baguio City Police Office kasama ang City Permits and Licensing Division na bantayan ang lahat ng entertainment establishment sa lungsod laban sa insidente ng human trafficking at child labor. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ngayong holiday season, may ilan sa ating mga kababayan ang sinamantala ang pagkakataon na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga pagkain at inumin. Kaugnay nito, nagpaalala naman sa publiko ang Bulacan Provincial Health Office na maging maingat sa mga binibiling pagkain upang hindi mabiktima ng food poisoning. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, may mga kaso na ba ng food poisoning ang naitatala dyan sa Bulacan ngayong holiday season? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa Bulacan Public Health Office, ngayong holiday season, itong Disyembre, ay wala pa silang naitatalang kaso ng food poisoning. Pero sa nakalipas na mga buwan, ngayong 2024 ay nakapagtala na ng 8 kaso ng food poisoning sa probinsya. Ilang araw bago ang holiday season, pinag-iingat ng Bulacan Public Health Office ang publiko sa mga pagkain at inumin sa lansangan. Ito'y upang makaiwas na mabiktima ng food poisoning o pagkalason sa pagkain. Ayon sa PHO, mahalagang matiyak na malinis at ligtas at hindi dinadapuan ng mga insekto ang kakainin ng mga mamimili. Una, dapat meron silang mga sanitary permit mula sa munisipyo at barangay business permit
kung maaari ay nakapaskil sa kanilang mga pwesto. Dapat din ay mainit at bago ang kanilang ibinebenta, lalo't kung ito ay sa mga street food gaya ng turon, fishball at iba pa. Kailangan din na hindi pa ulit-ulit ang mantika na pamprito. Kung iinom naman ng mga juices o mga palamig, kailangan ay matiyak na mineral water ang kanilang ginamit para siguradong malinis at ligtas ito. Sang-ayon naman dito ang mga mamimili at nagtitinda para wag mapasapanganib ang buhay ng mga customer, lalo ng mga bata na madalas ay nagiging biktima ng food poisoning. Siyempre, una muna bago kami bumili, tinitignan namin na malinis yung food. Tapos, pag sinerve sa amin, kailangan mainit siya. Kasi sometimes, siyempre, hindi naman masasabing protected talaga dahil open area. Tapos, kapag nakita namin na dinadapuan na siya ng mga insects or langaw yun, hindi na kami nag-go. Kailangan po lagi pong malinis, tsaka lagi po namin pinupunasan po yan. Tsaka kailangan po lagi gusto nila mainit po. Lagi pong tuwing umaga po, kailangan po lagi bago po. Sa gabi po kasi alalay na lang po kami ng pagluluto para wala pong natitira. Lumang mantika po, hindi na po namin ginagamit yun. Lagi pong bago. Samantala, payo ng PHO bago magtayo o magtinda na kailangan muna ang kumuha ng business permit at sanitary permit. Mas makabubuti na sumunod para wag may sapanganib ang buhay ng mga mamimili. Aga paalala rin ng ating ng Bulacan PHO kung maaari yung mga ibinebenta o yung mga produkto, mga pagkain at inumin ay wag sanang mabilad sa araw, lalo na ito ay maaaring magdulot ng pagkapanis o pagkasira ng mga pagkain at maging ng mga inumin na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. At yan, muting latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 17 hanggang 18 na nagsasabi, "Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.